We call that the Happy Meal combo. Hot compress, you could boil your water at home. Machines o kuryente, ultrasound, you could buy that at Shopee, Lazada. Ang tanong, gagaling ka ba? Heck no. You're not gonna get better with that. If exercise is the answer, how come athletes get injured? Kasi nga kahon. Kuryente exercise, kaya hindi gumagaling. Walang one-time therapy, wala mang kepeng sa totoong buhay. Kaya nga doon bumibenta yung mga hilot palagutok eh. Nakikita mo ba yun? Sa mga TikTok, sa mga Facebook, yung papalagutok ng likod. Cairo Quack, yeah. Kasi meron silang training. May nagte-training sa kanila, 5 days training. Pero this could be anyone. This could be you. This could be your neighbor na tambay sa kanto. So hindi ba sila physical therapists? They're not. Tambay-tambay lang yung iba dyan. Yung ngipin mo, hindi mo mapagawa. Tapos sasabihin mo, mag-aayos ka ng tao. I'm like, dude, fix your image first. Diba? Nagmamalaki mo yung office mo, meron ka split type, maraming ka mga pictures ng anatomy model. Yung ngipin mo, hindi mo paayos. What's up guys? Welcome to the fastest growing self-improvement podcast sa Pilipinas, ang Do You Think? Ako nga pala ang host nyo, si Tio Bry. At syempre maraming salamat sa Tritone Studios, sa Tritone Entertainment. Kung gusto nyo naman na mag-improve ang buhay nyo, gusto nyo may matutunan kayo, di ba? Ayaw nyo dun sa kabilang channel ko, okay, mag-subscribe kayo dito sa channel na to. Help me reach 100,000 subscribers para naman mas madaming matulungan tayong tao. Also available din sa Spotify, pwede kayong mag-comment doon, pwede kayong i-rate yung podcast para makatulong. By the way, yung likes and shares, makakatulong po yan dito sa algorithm para mas spread natin tong message, itong podcast na to. Napakasaya ng guest natin ngayon. Sobrang excited ako kasi ito si Doc. The Angry Doc, ang pangalan niya sa TikTok. Nung pinapanood ko siya, sabi ko gusto ko tong taon to. Parang we speak the same language at paniniwala. Gusto ko yung mga ginajudge ng tao na baliw eh. Pero kasi yung mga baliw minsan, yun pala yung hindi baliw. Aroy. Di ba? Ito siya, Doctor of Physical Therapy. Siyempre, yun ang credentials niya basically. At siyempre, sumikat din siya sa TikTok. Di ba? Ipapakilala ko na siya sa inyo. Siyempre, si Doc Ron Samaniego. Yan. Hey, what up, y'all? Egoy na egoy. Actually, the angriest doc na siya ngayon. Angriest doc the na, angriest hindi na doc angry doc. Naban yung angry, the angrier. Ngayon, angriest na. Tapos iba na yung profile pic, no? Hindi, ganun pa rin. Yung ano pa rin, yung ibon pa rin. Okay. Pero Doc, ano ang credentials mo? Para lang sa mga nanonood. Well, I'm a doctor of physical therapy. Kasi sa stage, yung mga physical therapists, we're now doctors. Kind of like dentists, di ba? Mga dentists are doctors. Yung mga optometrists, they're doctors. Sa Philippines kasi, it's somewhat new pa. It's somewhat new now. Dr. PT, di ba bachelors lang kayo? Di ba assistant lang kayong doctor? No. When I came home in 2015, ako yung first practicing doctor of PT sa bansa. Kalakasan ng PT yun. Di ba yung nagpupunta ng States? Nagka-open ng mga PT schools dito? Well, actually, no. Sikat na sila sa US. No, kaya marami na na-recruit. Pero nung umuwi ako 2015, yun yung time na simula pa lang yung pag-boom ng Facebook eh. So when I started to practice, parang Facebook opened the avenue for me to launch the clinics. Kasi nung time na yun, wala pa masyadong outpatient clinics eh. Ako rin yung open ng first outpatient clinics dito eh. Mga first few outpatients, no? So nag-open ako ng chain of outpatient clinics na hindi pa nakita ng physical therapy industry nung time na yun. So hanggang sa sumikat, yun nga, kalat na. Yan ang nangyari. Anong difference ng your way of physical therapy? How do you do it? What's different compared to the usual way? Well, I do things out of the box. Sabi mo nga, di ba, man, crazy people are crazy, but we're crazy for a reason, right? Kasi, syempre, out of the box ang thinking ko eh. Yung typical physical therapist kasi when you go to hospitals, marami sa inyo, nagpa-therapy na ngayon, I'm sure, alam nyo to. Ang gagawin sa inyo, kukuryentihin kayo, i-hot compress kayo, exercising kayo. We call that the Happy Meal combo. Dissect natin. Hot compress, you could boil your water at home. Machines o kuryente, ultrasound, you could buy that at Shopee, Lazada. Ang tanong, gagaling ka ba? Heck no. Fuck no. You're not gonna get better with that. Exercises. If exercise is the answer, how come athletes get injured? Let's say LeBron James comes here today and say, Doc Ron, I got this back pain. Sabi ko, don't worry LeBron, I'm gonna give you some exercises for your back. Ano sabihin sa akin LeBron? Baka magtagalog pa yun. Tangina pare. Batak ako. Di ba? Oo. Tapos bibigyan mo ko exercises. Oo. Insulto yun. Oo. Kaya nga we call that the Happy Meal combo kasi nga kahon. Na-stroke ka, yun ang gagawin sa'yo. Kuryente, exercise.
Nagkaroon ka ng back pain, kuryente exercise, kaya hindi gumagaling. Pwede ka bang mag-share ng isang, halimbawa, isang situation ng patient mo na hindi gumagaling, tapos ano yung out of the box na ginawa mo? Oh, like, maraming ganoon. One outlier na ano mo, na Let's say frozen shoulder. Kasi frozen shoulder, lagi sinasabi ng mga physical therapists, mga doktor sa Pilipinas, self-limiting. Sabi ko, tol, hindi yan self-limiting, hindi yan sipon. Sipon lang ang self-limiting. So, ginawa ko yung manual therapy na kami lang gumagawa sa buong Pilipinas, na from doing this to this, to actually getting that full range on the first session. Obviously, not everyone's gonna be full range on the first session. Nanggaling na sa mga PT, nanggaling na sa mga chiroquack, as I call them. Right? Nanggaling na sa mga acupuncturist, nanggaling na sa mga hilot palagutok, nanggaling na sa mga massage. In fact, massage made it worse, no, for them. And then, we did our procedure. We have our own procedure kasi na ginagawa na kami lang gumagawa sa Pilipinas. We get great results. And on the very first visit pati. Yeah, but then don't get me wrong, no? Kaya nga we call it therapy for a reason. Bakit? Kasi you have to do a series of it. Walang one-time therapy, wala mang kepeng sa totoong buhay. Diba? Kaya nga doon bumibenta yung mga hilot palagutok eh. Yung mga nakikita mo ba yun? Sa mga TikTok, sa mga Facebook, yung papalagutok ng likod. Mga Pinoy. Chiroquack, yeah. Yung hilot palagutok, right? Meron akong inaano eh. First time ko narinig yun, puta. Chiroquack. Kasi palagutok? Ngayon ko lang narinig yun eh. Palagutok. Kasi meron silang training. May nagte-training sa kanila, 5 days training, ganyan. Pero this could be anyone. This could be you. This could be your neighbor na tambay sa kanto. Walang barrier of entry. So hindi ba sila physical therapists? They're not. Tambay-tambay lang yung iba dyan. Meron nga ako niyayari, taga-Tanawan, Batangas eh. Sabi ba naman, ikaw, Doc Ron, kaya ba magbalik ng dislocate? I'm like, tol, dislocated yun. Hindi dislocate, past tense na eh. Grammar mo palang mali na eh. Tapos sabi niya, ako Doc, meron kang 5-day training. 5-day training. Ina bro, ano ka taga sa Manila? Bisaya pa rin tono mo. Nanay ko, taga Dumaguete. Hindi ganyan tono namin. Tapos nagpagawa ka ng aircon, may split type ka. Yung ngipin mo, hindi mo mapagawa. Tapos sasabihin mo, mag-aayos ka ng tao. I'm like, dude, fix your image first. Di ba? I mean, pinagmamalaki mo yung 5-day training mo, pinagmamalaki mo yung office mo, meron ka split type, maraming ka mga pictures ng anatomy model. Tangina yung ngipin mo, hindi mo paayos. Sino maniniwala sa'yo? And then I started looking into his background. Dati pa, nagba-bodybuilder. Dati pa lang nagbabantay ng computer shop. Nakaisip, bukas makalawa, magpapalagutok na ako ng likod. Delikado yun. Hell yeah! Delikado talaga. Kahit yung hila ng leeg, magkamali ka nun. Yun nga ang pinakadelikado. Di ba recently binamatay na content creator din? Meron, hindi ko alam. Meron content creator. Namatay siya. Nadala pa I forgot if nadala ba sa Manila, pero napilas yung, I believe napilas yung vertebral artery niya, or na-fracture yung spine niya, no? And then, hindi ka naman mamamatay dun mismo eh. Mamamatay ka sa embolism, may mga dugong akit sa utak o sa lungs. Di ba? Doon ka pwedeng mamatay eh. Saka madaling mamatay. Ang mahirap maparalyze ka. Di impyerno buhay mo. May isa rin ako kasing friend na ganun din, nagpi-physical therapy, nagka-Cairo. Pero siya, States din galing. Yun din ang sabi niya, yung sinabi mo, yung masahe. Minsan dapat hindi mo babanatan eh. Yung babanatan, yari yun. Yeah, lalo kung magana yung tissue. Pag magana yan, nilamog mo pa. Yun nga, yun. Di paralyze ka ngayon. Ang dami kong case, angat ang kami na ganun. Dok, di ko na maangat. Pero pag ginawaan ko, naangat ko naman. Like, tol, hindi frozen shoulder yan. Kasi kala na frozen shoulder. That's a nerve injury. Kaya hindi mo naangat to, pumayat na to kasi wala nang supply ng nerve. Nadali ka na. Sinong dumali sa'yo? Ay, yung manghihilot po. Ako, I've seen 5 cases when I first opened in Sorsogon, Bicol. Okay. 5 cases. First day ko, 5 cases, puro ganun. Hindi may angat ang kamay. Sabi ko, what happened? Kasi nagpahilot kami. Sino naghilot sa inyo? Isang tao lang naghilot. That same guy ruined their nerve. 2 lang pinikap ko, yung 3 pinauwi ko na. Bakit? Wala nang magagawa. Pa-surgery mo na yan. Kasi once di mo na may angat dyan at pumayat na to, chances are surgery na yun. Tangina, pumayat? Papayat ang muscle mo pag wala ng nerve supply para yung halaman na nalanta. Tanda mo. Pero maayos pag inoperahan. Pag inoperahan. Pero pag hindi na ibalik hindi na pagduktong yung nerve, para kang merong bombilya bago, pero yung kuryente mo hindi dumadaloy. Wala. Patay, di ba? Pundido ka. Actually, hindi ka pundido. Hindi talaga iilaw yan.
Same thing with your arms, with your legs. Kapag nadali ka, naipit yung nerves mo, na-macerate yan, nalamog yan. Doon, pwede ka madali doon sa ganun. Okay. Sabi ko nga sa'yo, first day of opening sa Sorsogon, 5 sila ganun. Tapos meron na naman sumipot, 4 naman, puro likod naman. Same manghihilot din. Lumiit na yung legs. Sabi ko, sino nang hilot sa inyo? Yun na naman. Same guy. Bumalik pa kayo. Oo. Again, apparently he's well known, no, in the area. So, nitiwala yung mga tao. And ang market nila is, one time lang to, gagaling na ako eh. There's no one time, man. Nigga, please. There's no one time. Action ninja, please. Minsan lumulusot eh. Pag naturalesa eh. Alam mo yun? Wala kasing one time, unfortunately, no? Kaya kayo nadadali kasi you're hoping na isang beses na to, gagaling na to. Frozen shoulder nga, sasabihin ng mga tao, frozen shoulder, itotomo lang to. Tanga ka ba? Pag sinabi mo frozen ng bank account mo, itotomo yun. It's frozen because it's stuck. That's why it's called frozen. It's not because it's icy. It's not because, ni-refrigerate mo siya. Don't be stupid. Diba? Freeze, no? Freeze na yun to. Diba? Kaya diba, yung mga ngayon sa politiko ngayon, pinifreeze yung account nila, diba? Diba? Diba bakit ka galit na galit? Bakit angry, Doc? Ano yung kinakagalit mo? Yung talagang inaano mo, yung pinaglalaban mo sa mga tao? Actually, parang naturalesa ko siya. Alam mo yun? Nangyari kasi ganito. Nag-a-apply ako dati ng trabaho when I was younger. Ang hirap ng trabaho noon. Graduate ako 1999. So, after 5 years of college, 1999, graduate ako. Nag-apply ako sa 11 pharmaceutical companies. 11! Sa pang-11 ako natanggap. Sa first 10, denied ako. Alam mo yung ginawa ko sa pang-11? Nilabas ko yung naturalesa ko. Sabi na ba, 2x2 picture, uso yun dati, di ba? Sa mga Manila Bulletin, give us 2x2. Nagbigay ako 8.5x11 kasi laki ng copy paper. Tapos ganyan ako. Tapos meron akong glitter shot sa likod. Tapos, nung nag-apply ako, natanggap ako eh. I mean, I won't bore you with the details, pero natanggap ako. Marami. Tapos yung mga tanong sa akin ng mga paano ka kokota as a medrep? Yung mga ganun ba? Sir, problemahin nyo, yung babayad nyo sa akin pag kumota ako kasi may reach ko yung kokota ako eh. Kasi bad trip pag di nyo ako nabayaran. Gawin yung interview ako, gawin na ako magsalita. Pero nung nagsisimula ako ng first 10, well, I'm humble, I learn fast. It didn't work for me. Yung mabait ka, yung good guy ka, hindi nag-work eh. Laki ako sa Tondo, South Caloocan, gagalangin, tapos sa South Caloocan. Ang usapan doon diretsahan eh. You have to be blunt but precise, no? So, nung nagbablog ako, when I first came in here in 2015, sumikat ako sa Facebook, pero hindi nag-i-stick. Kasi sabi ko, ako pinakamagaling na physical therapist sa bansa na to. Oo, may naniniwala, pero hindi nag-i-stick eh. Right? And then when I came back again this year, may TikTok pala ako. Meron pala ako 117,000 followers sa TikTok na pinabayaan ko na. So, nung bumalik ako sa TikTok, na-notice ko, sabi ko, good guy effect, hindi mag-work. You have to shock. You have to, show your natural, parang may nagtatanong sa Doc, tao ba ako? Tangina, tao ka ba? Tanong mo sa nanay tatay mo. Di ba? Most doctors would say, natural tao ka. Yung mga tipong, yung mga malulumana, it doesn't work for me. In order for me to get that point across, kailangan galit o kailangan medyo May mura. May mura. Diba? Totoo, kahit ako eh. To express a point, magmumura din ako eh. Nakakatawa nga, kasi kumain kami sa Angono, ng Anli Wings. Pag namin, sabi ng waiter, uy, pwede ba pa-picture sa'yo? Sabi ng kasama ko, mamaya na, kakain muna kami. Hindi nung kumain. Nagulat kami yung kalahating table, 2 table, tumayo. Puro mga bata. Puro mga binatilyo. Sabi ko, kayo ba nagpa-follow sa akin? Ganun pala yung demographic ko. Mga binatilyo. Siguro mga 14 pataas, ganun. Kasi open-minded sila eh. No? Iba sila eh. Yung consciousness ng mga bata ngayon hindi katulad sa atin at mga magulang natin na ba't hindi ka na lang sumunod? Oo. Hindi eh. Ano sila ngayon? They ask questions. Free thinkers yung ngayon eh. Madaming free thinkers. Yeah. Sa mga bata. Kaya nagugulat ako eh. Sabi ko, mga bata pala ko. Kaya pa nag-work to. Tapos tatanong sila, ba't lagi kang galit? Ganun ba? Una kasi pangalan nun, Doc Ron eh. Doc Ron PTDPT eh. Pangalan nun eh. Binago, sige, palitan ko na, Angry Doc na. Pawag na kayo magtanong. Di ba? Kung nagtanong, ba't ka lagi galit? Nakasulat na nga tol, oh. Di ba?
Pero anong payo sa kalusugan yung madalas nating naririnig na ngayon nakakasama pala? I mean, guess not necessarily nakakasama, no? Pasma. Okay. Right? It went viral. My pasma video went up to like 1.4 million views eh. Kasi marami naniniwala sa pasma. Oo. So, lagi, Doc, paano ba yan? Pag nag-welding ako, makapasma ako. Subukan mag-welding, Doc, 3 araw, tapos maliligo ka. Nakakasama ba? Pag naligo ka, hell no. Nakapasma ka ba? There's no such thing. Ang kapal ng balat ng tao, hindi matagawa sa karton, hindi mapapasukin ng lamig at tubig yan. So Diba? walang lamig-lamig, hindi totoo yun. Wala. There's no such thing. Tapos pag papamassage nga ako minsan, may ikaw magpamassage eh. Pamassage yun akong babae, no? Dahil ba didigay? Gaganon. Tangin na ba tumidigay ito? Para daw ilabas niya yung lamig na nakuha sa akin. Paano nangyari yun? Anong connect? Alam mo yun? Siyempre, hindi ko masasabi na I'm a Dr. PT. I don't believe in that bullshit. Hindi ko masasabi yun eh. Pero yung mga ganon, kaya nga pag nagbe-video ako, doon ko na kino-correct. Walang pasma, walang lamig. Galing ka sa welding, galing ka sa init na araw, gusto maligo. Sure. Galing ka sa basketball, gusto maligo. Why not? NBA players do it. Athletes do it. They go into ice baths after they play. Why can't we? Di ba? Ba't ba nauso yung pasma? Siguro nakakasama in a way na yung pasma na nalilimit yung galaw natin. Huwag ka muna maligo, baka mapasma ka. Bantutin ka ngayon. Di ba? Fungal infection ka ngayon kasi matutuyo yan eh. Oo. Magkakaroon ka ngayon kati-kati sa betlog mo. Oh, tapos sabihin mo, ba't kinangati betlog ko? Dapat kinatatanong sa akin ganyan. Sa sa TikTok, Dok, ba't kinangati betlog ko? Tingnan mo, baka may fungus ka na. Pa-check ka sa derma. Ang dami. Kasi when you ask me about, nakakasama ba? I do feel na in that manner, yeah, nakakasama. Pwede kang magkaroon ng fungal infection. Pwede kang, later on, whatever bacteria or viruses you could catch. Kasi natuyuan ka ng pawis. Di ka agad naligo, di ka agad naglinis. Diba? Whatever infections you can catch, bari, mas prone ka. Kasi nga hindi ka naligo. At saan ba nagsimula yung pasma? Ang pasma, I believe it came from poverty. Kasi back then, meron ba tayong nawasa? Meron ba tayong prime water? Wala eh. Crime water nga. Wala tayo nun, di ba? So sabihin ng mga lolo't lola, huwag ka muna maligo kasi wala tayong tubig. Yun pala yun. Diba? Hindi sa pasma. Sasabihin na lang nila, pasma. Pero ang katotohanan, wala tayong tubig. Huwag ka muna maligo. Wala pa nag-iigib. Saan ba nag-iigib sila dati? Di ba sa bundok, sa borol? O sa ilog? Paano kung gabi na? Huwag ka na maligo, baka mapasma ka. Pero ngayon, we have the shower. Lakas ng pressure ng shower natin ngayon. Di ba? Maligo ka na. Bantutin ka otherwise. No? Alam ko, hindi lang yan. Meron pa. Ano pa? Ano pa yung mga sinasabi mo? Yung mga false beliefs nila ng Pilipino na hindi totoo. Ano ba? I mean, I guess the pasma came to mind right away. Pero ano pa ba? Give me a hint. I forgot. Ano ba yung mga sinabi ko in the past? I'm sure madami ka pang mga insights na hindi totoo eh. Sa Pilipino kasi, alam mo, nakikita ko mostly in the medical field eh. Sa mga doktor. Let's say, you came in for a shoulder pain, no? Ang utak ng ibang doktor, I mean, dalawa, no? Paano ko may parahan to? So, papalalain ko sakit nito. Obviously, hindi lahat, no? Oo. Pero, may shoulder pain ka, papa-x-ray kita, papa-laboratory kita, papa-MRI kita. Oo nga, ganun nga lagi. Right? Oo, ganun nga. Oh, by the way, ikaw magbabayad, Ikaw ang pasyente. Diba? Every time I give this example, I keep remembering yung nag-viral video in the Facebook dati na nagbibisikleta siya, nabangga siya ng doktora ng OBGYN. Sabi niya, Dok, pa-x-ray mo na lang ako para malaman natin kung minabalian ba ako talaga ng braso o ng legs. Sabi niya ganun. Hindi kailangan ng x-ray. Kasi siya na yung magbabayad, hindi na kailangan yung x-ray. Yung doktora na yung magbabayad. Pero kung pasyente yung magbabayad, pa-x-ray natin, ikaw na magbabayad. So, nakakasama ba? Yeah, it hurts the finances of the person. Ginigipit mo yung tao, gipit na nga. Bakit? All because of cha-ching, cha-ching. Babling, right? It's all about the fucking money. So, sinasabi mo ba ang mga doktor ahente? Marami sa kanila. Drug pushers, ahente. Right? Think about it. Sino bang gumawa ng pharma box nila? Di yung pharma, di ba? Sino bang gumawa ng box nila? Ito pag statin ka, pag tumaas ang cholesterol mo
Eto, pag tumaas yung creatinine mo, eto rin gagawin ha. Dialysis ka. Hindi matataas, dumaming dialysis center ngayon. Ang dami nga. Tumaas lang ang creatinine mo. Dialysis ka, tol. Grabe. Now, hindi ko sila pinapasama or anything. Kaya lang, the moment bayaran niya ng insurance like PhilHealth, naglitawan sila. When before, hindi naman eh. Hindi pa bayad. Pero nung kinover ng PhilHealth, all of a sudden, pasok! Lahat kayo, dialysis. Di ba? Ang daming dialysis center ngayon. Animal bite centers. Bakit ang daming animal bite centers? Bakit hindi ayusin yung mga aso? Imbis na makakagat yan, aso, pusa, ba't nilang linisin yung kalsada niyan? Bakit nag-create ng animal bite centers? Kasi walang pera dun sa papatay mo yung mga aso, pusa. O itatago mo sa bahay. Walang pera dun. Mas may pera sa animal bite centers. Pera-pera eh. Budol, ano? Super! Niluluto tayo sa sarili nating mantika dito sa Pilipinas. Okay. Diba? I mean, like I said, hindi man lahat ganun. No? Pero every time i-cover yan ng gobyerno, PhilHealth or even your MaxiCare, ValioCare, ano pa ba, IntelliCare, those that, di ba? X-ray, ano mo na? Covered naman eh. Oo. Pero sino ba nakaupo doon sa mga HMOs na yun? Same doctors. Same doctors. Sila rin ang head nun. Papadala ka doon sa ospital na yun ha. Total covered dun yung insurance mo. Mm-hmm. Walang labas ang pera eh. Kaya nga yung mga MaxiCare na yan, tatayuan sila sa sarili ng clinic eh. Hindi sila specialist. Totoo. So, ano ba ang business ng insurance? Pag hindi mo nagamit yung premium na binabayad mo, mangyayari niyan, syempre more profit for us. So kung taga QC ka, magtatayo ako sa alabang ng clinic o mag-accredit ako ng doktor sa alabang para hindi mo magamit. Bumiyahe ka dun. Isang way yun para hindi magamit. Bubuksan yung isip ko dito. Oo nga, no? Diba? Or ganito na lang. Para hindi kami matira ni Doc Ron kasi booking kami ni Doc Ron eh. Magtatayo kami ng mga Medicard centers saka MaxiCare centers. Doon na lang kayo. Available na sa QC yan. Meron na dyan along EDSA lang. Punta ka ngayon doon. Pagpunta mo doon, hindi ka gagaling. Kasi hindi sila specialista eh. Wala silang specialization. Di ba may mga doktor doon? Wala ba? May mga doktor pero specialista ba? Okay. Even the neurologists in this country, they don't accept insurance. Nagsama-sama ang neurologist na hindi tayo tatanggap ng insurance kasi binabarat tayo. Maliban sa matagal magbayad, barat ang bayad, ay at risk ka pa na hindi mabayaran. So cash sila talaga? Cash sila. At the same time, ayaw i-cover ng mga HMO na yan, yung mga specialists. Let's say ako, I'm the specialist in my field. I'm like, when I say I'm kasi ako naman talaga, hindi lang ako i-cover. Ba't lang ako i-cover? Di nasira yung agenda nila, nasira yung narrative nila. Paano iikot sa medical conveyor belt yan kung gagaling yan? Di ba kung mapapagaling ni Doc Ron yan, di tapos na income natin. Di ba? Sino pa mangangailangan ng insurance? Sino pa mangangailangan ng mga hospital? Sino pa mangangailangan ng services ng mga private doctors or public doctors? Di ba? Tama. It's such a medical sindikato. Aware ba ang Aware ba ang mga doktor dito? O baka naman ginagawa lang nila because yun yung training nila? I do feel na depende sa hospital na pagtatrabawan nila. Alam mo ba paano ka let's say doctor, medical doctor sa bansa na to, paano ka makapagtrabaho sa hospital na yon? Paano? Kailangan bumili ng shares. Okay? Okay. I don't know if you've seen that on Facebook or yung mga sulit dati, OLX. Nagbebenta sila, meron kaming bagong hospital. Example lang naman, Heritage Hospital, Pamana Hospital. Example lang naman. Bili kayo ng 300,000 na stocks para makapag-practice kayo dito. Pag hindi kayo bumili ng stocks, hindi kayo pwedeng mag-practice dito. Hindi kayo pwedeng tumingin ng pasyente dito. So kung ikaw, dukha ka lang na doktor. Let's say, naghirap ka talaga, working student ka, naging doktor ka. Graduate ka ngayon, kailangan mo na magtrabaho. Hindi ka pwedeng magtrabaho sa hospital na yon kung hindi ka pwedeng bumibili ng stocks. So anong gagawin mo ngayon? Sige, magpa-private practice ako, magmo-moonlighting ako, papasok ako sa mga Medicard clinics, mga MaxiCare clinics. Kahit di pa ako specialista, basta magkapera lang ako. 2.5 a night, why not? Diba? Mataas na yata ngayon, hindi lang yata 2.5 a night. Maliit yun para sa doktor. Pero sa mga nagmo-moonlighting, okay na yan. Moonlighting, what yung panggabi? Hindi man. Yung mga kumocover ng shift na ayaw ng ibang doktor. Let's say, tamad na akong trabaho ngayon, ikaw muna mag-cover sa akin. They call that moonlighting. No? Mm-hmm. So,
So ikaw, para makaipon ka, makapag-process sa hospital na yun, pero lagi ko sinasabi sa mga doktor na yan, dude, why do you have to work sa hospital na yan? Why can't you just put up your own practice? Yung 300,000 na ibibigay ko sa stocks niya, magpuput up na lang ako sa sarili kong clinic, magatawa ako sa sarili kong clinic, tatanggap ako sa sarili kong pasyente. Kaya lang, doktor, hindi ako marunong mag-business eh. Saan ko kukunin yung pasyente ko? Lahat ng pasyente ko gusto pumunta ng hospital. Yun ang dapat mong training. Yan ang dapat mong training ngayon, yung business. Kasi, ikaw ba, doktor, saan mo kinukuha pasyente mo? Sa social media. Doon ako kumukuha. Napakadali na nga mag-business sa panahon ngayon eh. Social media opened everything. But if we went back to 90s, good luck. Magpa-post ka sa Manila Bulletin, sa mga newspapers, good luck may pumunta. But social media nowadays opened up a lot of avenues for you to be in business. Totoo. All you have to do is be receptive and learn. Kaya lang tamad na sila mag-aaral. Ayaw nila mag-aaral. Doktor ako eh. Hindi man ako business person eh. We're all business people. Everyone's a business person, right? Totoo. Kahit bata pa tayo, kailangan natin ibenta yung idea natin sa magulang natin. Ma, Sales na yun eh. di ba? Oo. Ma, kailangan ko tong crush ko to eh. Makapaya ako pag di mo ako binigyan ng pera, pahing allowance. Paggamit naman ng kotse. Right? Kailangan mo ibenta yung idea na yun. Ma, pag di mo ginawa to, mapapaya ako, mapagtatawanan ako sa school. Kaya talaga. Right? Doon pa lang eh, meron na eh. May sales na eh. So, para sabihin lang hindi sila business person, everybody's a business person. Depende lang sa motivation mo eh. Yeah, yun nagiging problema ng maraming doktor dito. Kaya nagpapa-under sila sa ganyang sistema kasi they know nothing about business. Marami sa kanila hindi magaling sa business. Now, marami din doktor magaling like Vicky Bello. Reyna ng business person ng medical. Cosmetic. Grabe, di ba? Oo. Palayan, right? Kilalang-kilala sila sa ganyan. Actually, sa cosmetic talaga yung may pera eh. Kung negosyo, di ba? Pero bakit yung mga sa dentist ngayon? May mga sumisikat na mga dentist ngayon, di ba? Kasi nga may business sila eh. Prowess sila eh. Yun yung maraming wala sa medical. Kahit PT ka pa, nurse ka, o doktor ka, hindi ka makakitira mag-business eh. Kaya sunod lang sila. Sunod lang. Di ba? And honestly, even working for someone else, I tried working sa Amerika. When I came back sa States, di ko kaya. Di ko kaya mag-work sa iba. Nung natikman ko na nagbe-business ako sa Pilipinas, magpapa-under ako sa iba, tapos susundin ko yung gusto nila, di ko kaya. Di ko kaya. Kaya nga sa Pilipinas ako, I need to do the business here. Hindi talaga, mahirap talaga sa Amerika. Naniniwala ka rin ba sa Sa gamot, naniniwala ka? Sa Big Pharma or natural medicine? Ano ka doon? May pinaglalagyan eh. May pinaglalagyan, Sige. right? Example, may pain and inflammation ka, inom ka ng Alaxan FR, inom ka ng mga anti-inflammatories, why not? Diba? Kasi mas mabilis yun eh. Kaya sa uminom ako ng Arnica, natural ang Arnica, pero tagal. Ang tagal ng pain relief. So ako, like everyone else, I want instant gratification, di ba? TikTok. Di ba? Inom agad ako ng gamot para mawala yung pain and inflammation. Ngayon, kung sa lahat na lang ng bagay na hindi man talaga kailangan, gagamutin mo ng gamot, parang, dun, may mali na doon. Now, if I could delay that gratification, let's say I'm not in so much pain, sige, inom na muna ako ng Arnica, for example, para mabawasan na yung inflammation ko. Why not? Di ba? Pero ang nangyayari kasi sa panahon ngayon, yung mga doktor dito, like sabi nga natin kanina, pusher eh. Maraming doktor dito, pusher eh. Di ba? Parang ano pati, license pusher. Di ba? Legal, di ba? Sabi nga, nasa Bohol ako at one time may clinic ako doon in the past. Sabi nung pasyente ko, Dok, di ako niniwala sa mga doktor. Ako, bakit naman? Hindi naman lahat ng doktor ganun. Kasi sila eh, meron silang license to kill. Ilang matanda nagsabi sa akin nun. License to kill. Bakit daw? Kasi daw parang, they don't care kahit mamatay isang tao. Basta may lisensya sila. Kahit mamatay ka, wala kami pakialam sa'yo. License to kill daw. Which is, in some areas na naman talaga nangyayari. Bakit kaya gano'n na nakaramdaman ng mga tao, no? Alam mo nung nangyari yung 2020. Yung nangyari yung 2020, nawala ng tiwala yung maraming tao sa doktor. I don't know about you, pero ako personally, lalong na-highlight yung galit ko sa gawain ng medical sindikato noong 2020. Okay. Nung unang lumabas yung balita, sabi niya over 300 hospitals daw magsasarado kasi sinarado tayo. Walang business, walang makakalabas, right? All of a sudden, wait! Iko-cover ng PhilHealth yan. Right? All of a sudden, nawala yung kwento na magsasarado yung 300 hospitals.
Yung pala may plano. Ano yung plano? Di ba? Papalabasin namin kayo given na dapat natuklaw kayo. Right? Persahan nyo, hindi ka pwede sumakay ng jeep pag wala kang tuklaw. Anong tawag mo dun? Di ba parang medical ano yan? Parang medical persecution yung ginawa sa atin. Tapos naglalabas kayo ng numbers yung DOH ng time na yun. 37,000 people. Yun nga. Fear-based eh. Saan nila nakuha yung number? Tinanong ko, saan nila nakukuha itong number na to? Ano ba to? May lottery ba to? Itong araw na to, 37 ang infected. Bukas, 40,000. Yun Tapos grabe yung lobo, no? di ba? Tapos yung mga di ba? O kailangan magkulong kayo sa bahay kasi delikado to, pwede kayo mamatay. Pero yung mga homeless, yung mga pulubi, ang lulusog, hindi na mamatay. Tapos sabi hindi kasi meron silang herd immunity. Kasi malalakas na talagang immune system nila kasi kalat sila at covered, exposed sila. What made you think na hindi ako exposed? Kaya akong gagalangin, tondo, lumalangoy ako sa baha, may daga pa nga lumalangoy. Di ba? What made you think na hindi ako kasali sa mga ganyan? Di ba? It's so stupid yung rational nila. Merong isang doktor sa Davao. Tawag ko doon si Boy Jackpot eh. Si Boy Jackpot talaga tawag ko. Sabi niya, kasi kaya yung mga homeless, yung mga pulubi, hindi natatamaan kasi hindi naman sila umiikot sa circle natin. Ninja please. Paano hindi umiikot sa circle natin? Uminom ka sa bote, tinapon mo yung bote. Piniulot ngayon ng pulubi, inunuman, hindi siya mahahawa? Diba? Paano mo sinabing hindi umiikot sa circle natin, hindi umiikot sa community natin? Umiikot sa community natin. Kaya Boy Jackpot tawag ko sa kanya kasi ang ganda ng asawa niya. Hindi much eh. Hindi much. Kaya Boy Jackpot tawag ko dun. Diyos mio. Ang naisip ko naman dun, dahil kasi laging naka-fasted state yung mga pulubi, di ba? Baka kaya mas healthy, mas mataas ang immune system. Kasi naka-fasting sila lagi. Naka-fasting, di ba? Hindi, lulusog nila ngayon eh. Pag nang mamalimos ngayon, pag nagbigyan ng 5 piso, murahin ka pa eh. Di ba? Nagpunta nga ako ng nung may click ako sa Paranaque, nag-Starbucks ako. Minamamalimos, sir, palimos naman. Wala akong dalang cash eh. Sige, may Gcash naman ako, sir eh. May Gcash. Sige na sir, pang Starbucks lang. Sabi ba naman sa akin ganun? Seryoso? Oo! Sa Paranaque, papasok ng BF. Nandun sila namamalimos sa harap ng Starbucks dun. Pang Starbucks? Oo! Kaya nga sabi ko, social... I don't think they're fasting anymore. Talagang malaki yung bigay sa kanila ngayon. 5 piso at least. Pag nagbigay ng 5 piso, murahin ka. Dapat 20 yan. Choosy na sila ngayon. Juicy na. Totoo. Yan. Pero ikaw, anong point mo na kailan ka dapat huminto ng self-medication at magpatingin agad sa tingin mo? First of all, hindi ka dating sa self-medicate. Okay. Diba? I mean, kasi maraming tao, diba? Mag-antibiotics ako kasi inuubo na ako ng 4 days. Oh. Like, what made you think na antibiotics ang kailangan mo, diba? Baka allergic rhinitis yan. Baka napupuno lang yung plema mo sa lalamu mo, hindi mo kailangan talaga. I mean, we can't self-medicate eh. Kasi doon pa rin pumapasok yung yung pupunta ka sa doktor. Unfortunately, you have to find the right one. And honestly, wala pa ako namimit. I've been practicing here since 2015, so yun na. 10 years na ako dito. Wala pa ako namimit na matino talaga na marirecommend ko, punta kayo sa doktor na gano'n, magaling sa ubot sipon yun. Ngayon, may namit ba ako mga ortho na tingin ko pwede kong sendan? Sure. Pero when it comes to like internal medicine, wala pa. Even Doc Willie Ong had to go outside. Uy, grabe yan. Nilabas na niya. Diba? So, diba, dun pa lang. Ba't mga kabaro mo yun? Ba't di ka lumapit dun? Ikaw, Doc Ron, sa kakasalita mo dyan about against sa mga doktor na yan, pag ikaw nagkasakit, saka pupulutin, di ba balik ako Amerika? Hindi mo ako stuck sa Pilipinas eh. Pwede ako bumalik na Amerika doon magpapatreat. Di ba? Kung talagang mayroon ng mahalubang kalagayan, babalik ako Amerika. Ang masama, yung mga kababayan natin na walang choice. Mismo. Di ba? Yun ang nakakalungkot. Kaya minsan, sabihin ako, dapat nga, Doc Ron, libre na yung mga services mo eh. Pangina, gobyerno nga, trillion budget, ninanakaw pa eh. Kami to small Canisia, kami hahanapan mo. Di ba? Minsan wala rin sa lagay yung iba eh. Wala rin sa tamang mindset yung iba eh. Oo. Kaya sinasagot ko rin, sinusupla ko rin every now and then eh. I mean, not all the time, pero honestly, kawawa yung kababayan natin. Yung lumalat sa Dok, matanda na ako, wala akong income, pwede ba ako ilibre? I'm like, dude, I don't know you. I don't know kung anong laman ng wallet mo, hindi ko alam anong laman ng bank account mo. What made you...
Ilang beses na ba ako munti ka magoyo sa ganyan? Ano pong work ninyo? Susulat ngayon sa chart. Sari-sari store owner. Tang ina, mayroon palang 3 grocery stores. Sa Bohol, anong business nyo? Nagbabantay po ako ng sari-sari store. Yung pinakamalaking warehouse sa Bohol, sila pala may-ari. You don't know the person's wallet, yung laman nun. Yung sa aking bank account nun. So anyone could pretend na wala akong pera, mahirap lang ako. Can you help me? Unless I really know you personally, I can't help you. Yun yung sinasabi ko kasi you could be pretending, baka binubudol mo lang ako. Yung Pilipinas to, maraming budol dito. Di ba? I've gotten to a point na kalos na ako eh. Sa ibang pasyente, sa plight ng ibang pasyente. Alam ko kawawa eh, pero I become callous kasi parang sino ba yung totoo, sino yung hindi. Ngayon, makikita mo naman as you get to know them. Kasi kung sino pa yung mahihirap minsan, sino yung nag-i-invest ng pera. Magugulat talaga? ka. And I was in Dumaguete, meron nabangga ng sasakyan, nakamotor siya, nabangga siya, paralyzed siya, half body. Hindi pa siya nakakadumi for 2 weeks. Hindi pa nakakadumi for 2 weeks. So trinit ko nung araw na yun, sabihin sa napagalaw ko, napatayo ko, napalakad ko. That same day, dumumi siya. Kasi gumalaw siya eh. So gumalaw din yung internal system niya. Alam mo ba, binayaran ako ng 5,000 for that visit. Pero mahirap yun. Pumunta yun. Putik-putik yung tsinelas ng mga kapatid. Sino nagbayad? Yung auntie na taga-Amerika. Kasi you don't know kung sinong backer nila o sinong financial help nila. Kaya it's hard to say, it's hard to judge people. Totoo. Na, mahirap lang to. Kaya ako, I treat everyone the same eh. Kay artista yan, kay sports celebrity yan, kay ordinaryong tao, I'll treat you the same. Yeah? See, when Bugoy came to my clinic in Bacoor, kasi sabi ko, sino ba yun? Kasi hindi ko siya kilala eh. Si Bugoy na Koy nung time na yun. Sabi ng mga staff, ano siya, kilala siya, rapper yan, ganun. Ganun ba? Kaya when he came, when I got face to face sa kanya, no? I go, hey man, what up? Ganun eh, kasi ganun ako bumati eh. Kasi ito ang rapper pala to. Sige, batiin ko parang Chicago style. Like, hey man, what up? Nagulat din siya eh. Parang, oh shit. Nagulat siya eh. Nagulat siya eh. Kasi sabi ko, they told me you're a rapper. So nakita ko, magigets mo yung greeting na yun, di ba? Pero anyway, I treat everyone the same. Di ba? Kaya sikat yan, kaya hindi sikat yan. Kung ano yung rate nun, yun ang rate nun. Anong tingin mo sa fasting? It's nice. It's nice if you could do it. If you do it, why not, di ba? Okay. Alam mo ba, I was 207 pounds in 2021. Okay. 207 pounds. 3 weeks, wala akong solid. Gatorade, water, clear fluids lang. For 3 weeks, walang solids. Walang rice, walang Skyflakes, nothing. Bumaba ako ng 145, from 207 to 145. Wow. 2 weeks. 3 weeks na fasting? Well, actually, not 145. I think it went up to 155, if I'm not mistaken. So 3 weeks of fasting. Pero clear water lang, ha? Oo. Clear fluids lang. Noong time na yun, hindi ako nagtatrabaho, so kaya ko siyang gawin. Pero kung nagtatrabaho ka, hindi mo siya kayang gawin. Kasi gumagalaw ka eh. So pag nagugutom ako noon, matutulog ako. Yun ang ginagawa ko. Yun din ang hack ko eh. Pag Di ba? tulog. Yung first 24 hours, tinutulog ko eh. Yeah. Para tapos agad ang araw. Oo. Di ba? Uy, nakaisang araw na ako. Great. Di ba? Pero ginawa ko yun for 3 weeks. Mahirap gawin yun, pero possible. Oo. Actually, tinatarget ko eh, 2 weeks. Pero manghihina ka talaga. Inuunti-unti ko. Pero kung matutulog ka, why not? Oo. Tulog ka lang. So hindi mo ina-advise na mag-workout while on a fast? For sure. Magugutom ka eh. Okay. Babagsak sugar mo. Ay, nako, wag na. Wag na. Ma-end up ka pa sa ER. No? Kailan dapat mag-fast ang tao? I mean, saan siya nagagamit ang fasting? What's your knowledge about this? Ako, yung ginagawa namin dati, 2 weeks on, 2 weeks off, parang ganon. Okay. O iba naman, parang ano ba yung ginagawa ng kapatid ko ngayon? May iba OMAD eh. May sumisikat sa TikTok ngayon eh. Oo, OMAD, 1 meal a day. Oo, nagagalit naman sa kanya yung mga tao. Kasi daw, sabi ko, ba't kayo nagagalit sa kanya? Diskarte naman niya yun. Katawan naman niya yun. Bakit hindi nyo lang kayang gawin? Di ba? Ako, ang ina-advise ko, instead of doing fasting, how about changing the way you eat? So ito ina-advise ko sa maraming tao. Instead of doing fasting, maraming tao kasi hindi makakagawa nito eh. Ang fasting eh. I mean, I know we'd love to talk about fasting, pero maraming tao hindi kayang gawin.
So mga taong hindi kayang gawin, marami kayo, ano marami kayo, piliin nyo na yung pagkain na kakainin nyo. Mas marami ang paa, beef, baboy, 4 ang paa, mas malaki kayo. Siyempre, chicken, less feet, mas leaner. Ngayon, fish, walang paa, perfect. I-grill nyo yan. Tapos limit nyo lang yung rice ninyo, siguro half a cup. That's it. Okay. Pag ginawa nyo yun, mas leaner kayo. If you just pick the food that you eat, instead na magbibilang kayo ng calories, instead na mag-ano kayo, ngayon, kung i-combine nyo yung fasting plus yung itong approach na to, mas maganda. Fasting ka ng isang 24 hours, tapos kain ka ngayon ng fish, grilled, di ba? Or kung mag-oomad ka, kain ka as much as you want, di ba? Pero fish, grilled, tapos konti lang yung rice mo, 1/4 lang. Ako frankly, hindi ko kayang ubusin ng 1 cup of rice eh. Hindi ko kaya. Galing ha? Hindi ko kaya. Kakaselos ha? Hindi ko kaya. Half a cup. Kita ko nga kanina eh. Di ba? Kumain. Hindi ko kaya kumain marami. Pero, ano naman yung sa grocery? Ano yung mga lason na dapat nilang iwasan sa grocery? Dami naman eh. Dami naman talaga. Isa-isahin mo na diba? para alam na nila. Sa grocery, I mean, you have to look at the ingredient. Okay, sige. Di ba? Anything that has chemicals in it, honestly, I'm not well-versed sa chemicals na talaga nakakalason. Pero yung mga food coloring, that's one. Okay. Food coloring, very carcinogenic. So yung may mga kulay na bagay na pagkain. Yeah. Right? Ano pa? Those high on fructose. Di ba? Hindi maganda sa katawan. I guess just to name a few, no? Pero you have to look at the chemical that's involved. Any preservatives na nandun eh. Alam mo, uso nga sa Amerika yung free-range chicken. Dito meron na rin. Meron na free-range chicken, di ba? Tangina, ano lang yun eh. Mga chicken na pinapagala-gala mo lang yun eh. Pinapagala-gala mo. Honestly, ginagaya ng Pinoy. Sa Pilipinas naman, gala naman talaga ang chicken dito eh. Yun nga. Di ba? Parang range-free chicken. Gala, oo. Kasi sa Amerika, di ba, inaanlat, chinachop nila yung beak ng manok, tapos sinusubuan nila ng host para doon lang kumakain. Tapos mangingitlog na naman mangingitlog. Ganyan ang ginagawa nila eh. Sa Pilipinas, parang hindi naman practice yun eh. Di ba? Napaka-inhumane napaka-inhumane ng Amerika. Inhumane. Tapos saksakan lang sa katutok na steroids yun, antibiotics. Ganun ang ginagawa sa Amerika. Sa inisip na, kakainin ka rin naman, Jollibee ka rin naman eh. Di ba? O imamakdo ka rin naman eh. Di ba? So, sa Philippines, wala naman, bihira naman yung ganun eh, di ba? Kaya nga tataka ko, ba't ina-adapt nyo dito yung range-free chicken o range-free eggs? Lahat naman ng itlog dito, nakagala naman talaga mga manok ninyo. May Kobe beef nga, di ba? Yung mga ganun. Yung ano daw? Kobe beef, yung mga hindi pinapagalaw. Ay, meron? Baka, di ba? Parang, Para malambot daw yung laman. ay, hindi ba yun yung hindi ba yun yung Wagyu? Iba pa yung Wagyu. Iba pa yung Wagyu. Iba pa yung Wagyu. Dami. Tapos yung foie gras pa, yung pinasusuka yung para dapat mamaga yung atay nung pato. Foie gras yun eh. Special, mahal sa restaurant yun. Kakainin mo yung atay yun ng maga na atay. Masarap. Damn. Di ba? Animal torture. Masaya na ako sa isaw eh. Sa isaw, okay na ako. What's your take on vegan, Doc? Vegan diet. Actually, my eldest kid, he's 23 now. Is he a vegan? No, he's a vegetarian pala, no? Vegetarian. Pero close enough, no? Same. I mean, I guess if it works for you, why not, di ba? Pero I do feel na mas mahina ka if you're a vegan. Di ba? Honestly, we're created to hunt. We're created to eat meat. Tsaka hindi sustainable. For me lang. I don't know about other people, but for me. Hindi sustainable. Totoo yun. Okay. I mean, may mga cases pa nga sa Amerika, kahit yung baby nila, ayaw na pagatasin ng gatas eh. Tofu milk. Pwede ba yun? Oo. Sa atin nga, am. Alam mo yung am? At least buhay tayo. Sila na-hospital sila eh. Di ba? Imagine tofu milk. Sabi niya kasi we don't want kasi we're vegans. So, Doc, ano yung isang food or ingredient na kapag iniwasan mo ngayon, gagaan yung buhay mo or magiging, kumbaga, yung health mo, aayos. Kahit hindi kumpleto, pero malaki. I mean, I hate to say this because I love this thing. It's sugar. Okay. Asukal. Okay. Yung mga pagkain na matataas sa asukal, yung mga junk food like, mga soft drinks. Di ba? Pero ako, I love drinking soda. Di ba? Kaya lang, syempre, di ba? Ngayon, if you really want
na magbago yung buhay mo. Kasi marami nagtatanong sa, Dok, meron ako ulcer. Paano mo mawawala to? Stop drinking soda. Diba? Stop drinking coffee. Stop including sugar in your diet para maging less acidic yung katawan mo rin at the same time, di ba? Go alkaline, di ba? Mas maganda alkaline ka. Less sugar, go alkaline, less acidic ang katawan mo, less ang magta-thrive yung cancer cells. Anong alkaline? What do you mean go alkaline? How do they go alkaline? I mean, yung mga water, may mga alkaline water na nowadays, di ba? But then again, sa medical, sasabihin nila, ganun din naman, kahit mag-alkaline ka, kung walang balance yung katawan, ibabalik ka pa rin sa acidic state kung yun talaga yung balance ng katawan mo. Yun ang sinasabi sa medical eh. But then again, many people, including myself, pa nag-alkaline water kami, or nag-alkaline coffee, nag-alkaline diet kami, we feel great. So, even though the medical books say, babalik sa homeostasis ang katawan mo, ibabalik pa rin sa balance na yon. Kung ang balance mo is 7.0, for example, no? Which is, in between alkaline and acidic, ibabalik ka rin niya doon, kahit mag-alkaline ka mag-alkaline. But you cannot say na just because walang evidence, hindi mag-work. Mismo. Di ba? Mismo. Kasi nag-work sa akin eh. I feel great pag naka-alkaline ako. Yung mga pH 9 na tubig, pH 9 ba? pH 7? pH 9 yata. Yun, yung mga ganon. I love drinking those. Oh, yun. Tama yung nature's na pula, no? Oo. Nature's spring na pula. Basta alkaline. Alkaline. Ako naman, tubig din ako hindi nagtitipid. Samdasu, yan yung iniinom kong tubig. Or minsan kung talagang gumagastos talaga ako. Evian. Mga ganon. Yung talagang kakain akong karinderya pero yung tubig ko hindi ko titipirin. Kasi spiritually, vibration din yung tubig eh. Even grounding. Have you heard of grounding? I do that. Di ba? Bakit nung time natin, I'm assuming we're in the 40s naman na, no? Bakit nung time natin, hindi tayo madali ma-injured? Bakit yung mga bata ngayon, konting tapilok, dislocated agad ang ankle, ang tuhod? Kasi nga, because tayo nakapaa eh. Tayo nakapaa noon, nagbabasketball tayo sa lansangan, nakapaa. Naputol yung chinelas natin, paa na lang. Di ba? Mga bata ngayon, siguro ako, imagination ko lang naman, siguro some great mind have thought of, isa akong villain, so gagawa ako ng way para mapahina ang katawan ng tao. Lalagyan ko sila ng rubber in between their feet sa kanang ground para hindi sila maka-grounding. Tapos gagawin kong cool. Di ba? Right? Tataas yung presyo nito. Galing nun ah. Di ba? May celebrity endorsement. Di ba? Yung napalalim, alam ko namang ginawa nila yun. Kasi conductor yan eh, di ba? Yung insulator pala. Yung rubber. O leather rubber, di ba? So, the fact na hindi ka na nakakaapak ngayon sa ground talaga, humihina ang bones mo, humihina yung integrity ng katawan mo. Inflammation becomes so rampant nowadays. Ang dali kaya ma-inflame ng katawan ng tao nowadays. Maliban sa kinakain na rin siguro. But then again, if you're healthy, kahit kung kumain ka na medyo unhealthy, kahit pa paano mababalance sa katawan mo. Nagsimula yan sa mga magulang natin eh. Kasi I assume magka-batch tayo eh. Pagising mo, nung unang inumin sa'yo, Milo. Diba? There you go. Sukal kagad. Diba? Putang ina. Diba? But we're kids back then. We crave it. Kaya ako ginagawa ko sa mga anak ko, I have lots of kids. Pagka talaga makukulit yan, sige, sugar kayo. Kool-Aid, Milo, whatever, Ovaltine. Inumin nyo yan. Magtatalon niya sa sopa. sugar rush, tas sugar crush. Diba? Tulog. Makulit ka, sige, inom ka. Ginagawa ko talaga yun. Kasi ang kukulit eh. Diba? Agree, Doc. Gusto nyo yan, ha? Sige. Kasi bata naman yan eh. Diba? Let them live their lives as kids. Ngayon, as they get older, doon ko sasabihan na, oy, ano na tayo ha? Workout na tayo. Oy, basketball na tayo. Oy, mag-active na tayo. Takbo-takbo tayo sa dagat. Alam mo yun? Ini-introduce ko na yun. I try to make it fun for them. Kasi nowadays, kids are so hooked into tablets. Di ba? Sa cellphone. Back then, wala naman tayo niyan eh. Di ba? Naiinip ako. Labas ako. Baka nandun yung kalaro ko sa labas. Maglalaro kami, patintero. Right? Ngayon ba naglalaro pa yung mga bata ng ganyan? Meron nga ako yung mga anak ko, meron silang kiddie date. Dinala ko naman. Ako naman yung tatay, dala ko yung SUV ko sa States. Hindi SUV, yung minivan ko. Dala ko yung 4 kong anak.
Pagdating dun, Tatay na, minivan na. minivan, dude. Oo. Di 4 na anak ko, dinala ko dun. Pagdating dun, anong ginawa? Naka-tablet. Nagkukwentuhan sila. Tatawa silang ganun, pero naka-tablet sila pare-pareho. Saka nung date to. So, Kaya ang ginagawa ko, instead pinapot ako sa mga kiddie date na ganyan, doon tayo sa mga sa mga jungle gym. Sa mga American Ninja Warrior kids. Doon tayo. Magtatalon kayo doon. Yun, mas gusto ko yun. Oo. Kasi may anak ako may autism eh. Mas gusto niya yun. Nagtatakbo siya doon. Ako, pinapakawalan ko tayo. Diyan ka lang. Kasi pag napago yan, lalapit naman sa akin yan eh. pero bakit ngayon, Doc, pansinin mo, bakit umangat yung, balik tayo ulit sa kaninang pinag-uusapan natin, bakit umangat yung chronic kidney disease? Bakit ang dami dinadialysis? Aside dun sa sinabi mo. I mean, aside from the financial, Oh. it's hard to say. Maybe mas aware na yung mga doktor ngayon sa ganun. Pero I do feel na drugs din eh, di ba? Yung mga kinakain natin, yung iniinom natin, hindi naman talaga moderate, hindi naman talaga hindi nababantayan sa Pilipinas eh. Yung pagbibigay ng medication. Unlike sa Amerika, pag may nag-prescribe yung doktor, sa pharmacy mo kukunin. Pag yung pharmacist na yun, para siyang middle person, para siyang auditor na, etong drug na to, sa itong drug na to, meron silang drug-to-drug interaction. Hindi mo pwedeng inumin to. So itatawag niya sa doktor yon. Doc, are you stupid? Drug 1 and drug 2 could interact. Pwede niya mapotentiate pwede niya mapalala yung epekto ng isang drug. So hindi mo pwedeng inumin to. Sa Pilipinas, walang ganun. Oh. So, Bumubuntis sa mercury drug na ang bagal, no? Yung nag-ano. Yeah. So kung magkakaroon man tayo ng mga kidney disease, maaaring mismanage yung medications ng iba eh. Di ba? Hindi maalam ni Dr. 1 na pumunta si patients kay Dr. 2 at kay Dr. 3 at kay Dr. 4. Hindi naman niya alam na 100 na pala yung prescription ng tao. Di ba? Basta yung tao, bibili lang ng bibili, may prescription siya eh. Wala naman tayong central monitoring. So sinasabi mo ba sa gamot, malamang? Some of it could be that. Dahil yung maintenance, gano'n? Yeah, their maintenance could lead to that. Example, I'll give you an example. Merong nerve problem, bibigyan ng gamot para sa nerve. Tama sa kidney. Tapos, hindi mo pala kailangan bigyan ng gamot. Kasi, naiipit lang pala yung nerve ng muscle. Kahit naman gamutin niya, kung mechanical ang problem, hindi mo gagamot ng chemical solution. Kaya nga mechanical eh. Kung mechanical ang problema, that mechanical ang sagot. But then again, sa Pilipinas, pag meron ka sciatica, for example, meron kang back pain sciatica, nag-shoot down yung sensation. Pills agad. Bibigyan ka ng Lyrica, bibigyan ka ng Norobion. O para sa tubo, bibigyan ka ng Genacol. Pang ina, bahala pa ng Genacol. Ang bastos. Totoo, di ba? Lyrica, Genacol, Norobion, vitamin B complex. Laging binibigay yan. Laging binibigay yan. Sa mga vitamins naman, ano yung dapat nilang inumin lagi na talagang top 5, sabihin natin na dapat iniinom mo para, kumbaga, Siyempre, multivitamins. Okay. Yung complete. A through Z, di ba? Okay. Pero ako ayoko kasi umiinom. Gusto kong inunguya ako. okay? So ako bumibili ako ng chewables. Okay. Kasi ayoko talaga ng iniinom eh. Kasi kahit nung bata tayo, inom akong gamot. Sino bang gusto uminom ng gamot, di ba? So, nung nauso yung mga gummy bears, nung nauso yung mga chewables, yun ang tinitira ko talaga. Okay. Mas, I'd rather, take that. I'm sure maraming tao makaka-relate doon. Okay. Di ba? Kung ayaw mo ng gamot, kasi multivitamins matigas eh. O lulunukin ko pa yan, edi nguyain mo na lang, papakin mo. Ako, ganun ginagawa ko. May baon ako eh. Pinapapa ko yan. Saka ang vitamins, tandaan nyo may digestion tayo, di ba? Pag na-digest mo yan, 2 hours, 3 hours? Wala na yan. So every now and then, magchuchu ka talaga ng vitamins kung talagang gusto mo maprotektahan ng katawan mo. Para maprotekta mo yung sarili mo from free radicals. Okay. Di ba? I mean, may science yan eh. Kung ba't naging cancerous later on yung cells kasi winawasak ng free radicals. Bakit all of a sudden, parang hinang-hina ka na kasi may science eh. Kaya nga ako, I always keep a bag of multivitamins na chewables. Kasi every now and then, pag naisipan ko yan, ngunguyain ko yan. Kasi alam ko, 2 to 3 hours lang validity niyan. Wala na yan sa system ko. Diba? So, okay, Doc. Maraming salamat sa pag-guest mo sa akin. Ako, it's an honor. Pero meron ka bang last na advice or any message na gusto mong iparating sa mga nanonood natin?
I guess in terms of marami kasi ako nakukuha questions, inquiries. Doc, how much, location, ano bang dapat kong gawin? Like ko sasabihin, hindi ako si Charo Santos, hindi ako si MMK, hindi ako si Rosa Rosal ang magbibigay advice sa inyo. You need to go to the clinic. And oftentimes, when I say you need to go to the clinic, go to our clinic kasi we're the only corrective therapist sa buong Pilipinas. Now, if you need to go to an internal medicine doctor, like a regular doctor, you need to find someone that you can trust, someone who would earn your trust. Kasi marami sa kanila, they don't care. They don't care. Now, if they're willing to earn my trust, if they're willing to do the sacrifice, at talagang makikita ko asikasuhin ako, then that's my doctor. Yun siguro ma-advise ko sa kanila. Suriin mo yung doktor mo, no? Do your own due diligence. Hindi porke doktor magaling. Aray! Yung MD minsan, yung medical doctor nila, hindi medical doctor, magaling dumaldal. Diba? Gusto ko. Grabe. Bitin nga eh. Pero grabe. Kailangan ng medyo na tayo sa oras. Doc, saan ka nila mapafollow? Saan ka makikisa ng clinics mo? Whatever. Yeah, follow nyo lang sa The Angriest Doc sa TikTok. Doon lang, The Angriest Doc sa TikTok. Sa Facebook, wag na muna. Siguro sa TikTok na lang, mas maganda doon. medyo scattered ang Facebook ngayon eh. Kaya may pa ko hanapin sa Facebook. Sa TikTok, very open. Makikita nyo ako doon. Even Instagram, The Angry Doc sa Instagram. If you have any questions, better na siguro yung tamang tanong. Like, Doc, I have this back pain 3 months na. Ano ba schedule mo? Saan ba ka mahanap? I think yung mga ganun tanong ang gusto ko marinig. Versus, Doc, masakit ang likod ko. Ano bang gagawin ko? I hate getting those types of questions. I'm like, pumunta ka sa clinic. Diba? How would I know? Kahit nga yung sasakyan, dinadala sa talyer, katawan pa kaya ng tao. Diba? So, tama. Good point. Ayun. So maraming salamat, Doc. Ako naman maraming salamat sa mga nanood. Again, mag-subscribe kayo dito sa channel. Kung may nakuha naman kayong valuable information dito, you can also follow us on Spotify. Rate nyo na rin yung podcast. At syempre maraming salamat sa Titone Studios at Titone Entertainment. Ako nga pala si Tio Bry dito sa Do You Think Podcast. At syempre kasama ko si Doc Ron. Maraming salamat. See you on the next video.